Danica's point of view. Kumakain na sila pero wala pa rin silang imikan. Di na rin siya nagtangkang magtanong pa dito. Hindi suot ng asawa ang salamin nito. Nakapatong lang iyon sa tabi nito. Napansin niya rin na parang malungkot ito at wala ito sa mood. Gusto niya sanang tanungin kung napaano ang sugat nito sa ilalim ng mata nito. Kaya lang, baka di naman siya pansinin ito. Kaya nanahimik na lang siya. Hindi siya sanay na ganito si Oscar sa kanya. Hindi siya pinapansin at hindi rin siya nginingitian. Ni hindi nga siya tinitignan nito. At nalulungkot siya dahil doon. Kaya nahahawa na siya sa mood nito. Tumayo si Oscar at pumunta sa lababo. Saka kumuha ng 2 baso sa cupboard. Sinusundan niya lang ito ng tingin. Agad siyang nagyuko ng ulo para di nito mapansin na sinusundan niya ito ng tingin. Nilapag nito ang baso sa tapat niya at ang isa ay sa tapat nito. Pagkatapos ay sinalina ng tubig. Naupo na uli ito at nagpatuloy na uling kumain. Tumikim siya para pukawin ang atensyon nito. Pero hindi siya nito pinansin. Tumikim ulit siya pero wala pa din. Oscar, ano ba? Malakas na inihampas niya ang kamay sa lamesa. Sa wakas, tumingin na ito sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Inis na bumuntong hininga siya. Sorry na, okay? Sorry dahil nasaktan ko si Melanie. Pero kasi naman ang kulit niya. Ayaw ko na siyang patulan kaya lang inubos niya pasensya ko. Paliwanag nito rito. Pero si Oscar ay nakatingin lang sa kanya. At wala pa ring reaksyon. Okay, fine. Pupuntahan ko sa ospital si Melanie at hihingi ng tawad para naman mabawasan na yung sama ng loob mo. Don't bother. Sabi lang nito, saka nagpatuloy na sa pagkain. Napakuyom siya ng kamay. Ano pa bang gusto nitong gawin niya? Bakit ba ang hirap naman nitong paamuin ngayon? Inis na tumayo na siya at pumunta sa sala. Binuksan na lang niya ang TV at tinutok ang mata doon kahit wala naman doon ang atensyon niya. Nafo-frustrate na siya kay Oscar. Bakit pagalit pa rin ito sa kanya? Nagsorry na nga siya at willing pa siyang alisin ang pride niya at magsorry na kay Melanie pero galit pa rin ito. Makalipas ang ilang minuto, nakita niyang lumabas si Oscar sa kusina at pumasok sa banyo. Pagkatapos ay pumasok na ito sa kwarto. Sa lahat ng yun, hindi lang man lang siya nilingon o tinapunan ng tingin na lalong ikinangit-ngit ng kalooban niya. Inirapan niya lang ito. Binaling niya uli ang mata sa TV pero parang hinihila naman ng pintuan ang mata niya. Napakagatlabi si Danica. Bahala na. Tumayo siya at nagmarcha papunta sa pinto ng kwarto. Humugot muna siya ng malalim na paghinga bago pinihit ang seradura. Nakita niya si Oscar na tanging short lang ang suot at nakadapa sa kama. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan nito. Sumampas siya sa kama at marahan na lumapit sa tabi nito. She really missed him. Pero naiinis naman siya dahil hindi siya nito ngayon pinapansin. Iniyakap niya ang kamay sa bewang nito at isinubsob ang muka sa leeg nito. Naramdaman niya na natigilan ito at ang mahinang paghigpit nito sa hininga. Kaya nalaman niyang gising pa ito. May kung anong kumurot sa puso niya. Nasasaktan siya sa pagtrato nito sa kanya. Dati-rati naman, ito pa ang unang yumayakap sa kanya. Pero ngayon, kahit nilalambing niya na ito, binabaliwala pa rin siya. Oscar, bati na tayo. Garalgal ang boses na bulong niya. Saka hinalikan nito sa pisngi. Please, I'm sorry na. Nagiinit na ang sulok ng mata niya. Feeling niya, anumang oras, papatak na ang luha niya. Narinig niyang bumuntong hininga ito at bago humarap sa kanya. Seryoso pa rin ang mukha nito at matiim ang mga mata na nakatingin sa kanya. Maraming emosyon ang nakikita niya sa mga mata ng asawa. Mga emosyong ganyan niya lang nakita mula dito at nagpapabilis sa pagtibok ng puso niya. Bumangon ito at sumandal sa headboard ng kabayang kama. Siya naman ay nakatukod ang 2 kamay sa magkabilang gilid nito. Hinawi nito ang buhok niyang nakatabing sa mukha niya at nilagay nito ang kamay sa leeg niya. Habang ang hinlalaki nito ay marahang inihahaplos sa pisngi niya. Napapikit siya nang ilapat nito ang mga labi sa labi niya. Magagaan ang mga paghalik ng asawa. Masuyo, may pag-iingat. Halik na ramdam mo ang pagkamis. Pero wala ang pagmamadali. Halik na nagpapalambot sa kanya. Kaya naman, napakapit siya sa braso nito.
Para siyang dinuduyan dahil sa masuyong pagalik na iginagawad nito sa kanya. Unti-unti siya nitong inihiga sa kama. Ginawa din nito ng maliliit na halik. Ang mukha niya sa noo, tungki ng ilong, pisngi, hanggang sa maglapat na uli ang mga labi nila. Kusa naman siyang tumugon sa halik ng asawa. Malaya nilang dinama ang bawat isa, hanggang sa marating nila ang kaligayahan na sila lamang ang makapagbibigay. Napayakap siya ng mahigpit kay Oscar at hinalikan ang pisngi nito, bago siya parang idinuduyan at hinihina ng antok. Naramdaman niya naman na niyakap siya nito ng mahigpit. Nagising si Danica na magaan ang pakiramdam niya. Napangiti siya na mabungaran ang maamong mukha ni Oscar. Pinagmasdan niya maigi ang mukha nito, ang mamupulang labi nito. Marahan niya iyong hinalikan. Pinaraanan niya ang daliri niya ang labi nito, ang matangos na ilong nito at ang mga talukap na mga mata nito. Napansin niya maliliit na peklat sa talukap ng mata ng asawa. Mukhang matagal na ang peklat na iyon. Hindi niya iyon napapansin dati. Ito ba yung peklat dahil sa ginawa niyang panununtok dito noon? Nakaramdam siya ng konsensya. Natatandaan niya ang araw na yon? PE nila ng araw na yon. At nakalimutan niya ang panyo niya sa locker, kaya binalikan niya. Nakita niyang may isang payat na estudyante ang nakatayo sa harap ng locker niya at may kung anong ginagawa doon. Akala niya, ito yung lalaki na nangungulit sa kanya. Matagal na niyang hinahanap yon dahil gusto niyang malaman kung saan ito nakuha ang mga picture ng daddy niya na may kasamang ibang babae sa loob ng hotel room na pinadala nito sa kanya. Binablackmail siya ng lalaking yun noon. Kaya naman na may makita siyang nagkakalkal sa locker niya, nag-init ang ulo niya at sinugod niya agad iyon. Nalaman niya na lang na hindi pala yun ang tunay na stalker niya, kundi ang anak ng principal nila. Hanggang ngayon walang alam ang daddy niya tungkol sa mga pictures dahil sinunog niya yon nang makuha niya, pero nalaman iyon ng lolo niya. Kaya naman ito na mismo ang gumawa ng paraan para maabsuelto siya doon sa estudyanteng nasapak niya na si Oscar. Hinalikan niya ang talukap ng mata nito. Buti pa, ipagluluto niya ito ng pagkain. Maingat siyang bumangon at agad na pinulot niya ang puting t-shirt ni Oscar at yun ang sinuot niya. Pumunta siya sa kusina at binuksan ang ref. Naghahanap siya ng pwedeng lutuin, pero napakamot siya ng ulo nang may maalala. Hindi nga pala siya marunong magluto. Bumalik siya sa sala kung saan naiwan niya ang cellphone niya, saka bumalik sa kusina. Naupo at nag-browse sa internet ng mga madaling lutuin. Pinili niya yung nilaga. Nilapag niya sa mesa ang cellphone niya at pumunta sa ref. Nilabas niya ang mga rekado at karne para sa lulutuin niya. Buti na lang, laging puno ang ref ng asawa. Napangiti siya nang mag-prepare niya na lahat ng rekado. Tinignan niya ang sinalang niya sa kalan. Kumukulo na yun. Kaya lang, hindi niya alam kung malambot na ba ang karne. Tinakpan niya na lang uli, pakukuluan niya pa ng ilang minuto para sure. Ilang sandali pa ay nagring ang phone niya kaya agad niyang dinampot iyon. Unknown, di naka-register sa kanya. Hello? How are you? Anang pamilyar na boses. Jane? Who else? Mataray na saad nito. Naipaikot niya na lang ang mata niya. What do you want? Tamad na tanong niya dito. Not me. Kundi itong ex mo na nangungulit dito sa bahay ko, asking me to call you for him because you didn't pick up your phone when he calls you. Bakas ang pagkairita sa boses nito. My God! Talk to him para naman tigilan na ako ng lalaki na to. Kainis talaga si Marvin. Ayaw talaga siyang tigilan. Blinak na kasi niya ang number nito sa cellphone niya dahil tawag ng tawag at text ng text ng kung ano-ano kagabi pa. Where is he? Galit na saad ni Danica. Hello? Danica? Wika ni Marvin. Bored ka na ba sa buhay mo, Marvin? Tumawa ito. Hindi pa. Bakit di na kita makontak? Dahil blinak ko na ang number mo. Narinig niya bumuntong hininga ito. Can I see you? Nakikiusap na saad pa nito. No. Kahit saglit lang. Gusto lang kita makausap. We're talking now. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Natahimik ito pagkatapos ay narinig niya bumuntong hininga uli. Parang hirap na hirap ito base sa mga buntong hininga nito. I'm busy right now, Marvin. Bumuntong hininga siya. Makita na lang tayo bukas, itetext kita. Yun lang at ini-off niya na ang tawag. Mabuti pa ang kausapin niya ito na maayos. Baka sakaling makaintindi ito. Siguro kung noon ito nangulit sa kanya, baka hindi na ito magdalawang salita pa. Pero iba na siya. Iba na rin ang nararamdaman niya para dito. Hindi na siya ang dating Danica na naghahabol dito noon.
umiiyak sa isang nasirang relasyon kahit di naman ito worth it para iyakan. Marvin was her first love. Naging masaya siya kahit na saglit lang na naging sila. For the first time in her life, nakaramdam siya ng pagmamahal at pagkalinga na matagal niyang hinahanap sa mga magulang. Buong akala niya, wala nang katapusan ng mga I love yous nito. Pero isang araw, pagkatapos ng I love you, napalitan ng I just used you. It's too painful for her. Her heart broke in a million pieces. Katulad ng pagkadurog kapag sasabihan siya ng I love you ng mga magulang niya. Pagkatapos ay iiwan na lang siya ng mga ito at babalikan na lang kapag naisipan na baka ito. For her, I love you means goodbyes. Sa karanasan niya, nagsasabi lang ng I love you sa kanya ang mga tao para magpaalam. Oscar's point of view. Naabutan niyang nagluluto si Danica sa kusina. Sumandal siya sa hamban ng pintuan at malayang pinagmamasdan nito. Suot nito ang t-shirt niya. Nilapitan niya ang dalaga at niyakap mula sa likuran. Sinamyon niya ang buhok nito. Agad naman itong lumingon sa kanya kaya kinintalan niya ito ng halik. Gutom ka na? Maluluto na to. Malambing na wika ni Danica. Ano ba yung niluluto mo? Tanong niya sabay tingin sa kaserola. Nilaga. Masayang saad naman ang asawa. Napakunot noo siya dahil may nakita siyang 3 buong binalatang sibuyas na lumulutang doon. Kumalas siya sa pagkakayapos dito at kinuha ang sandok mula dito. Hinalo niya ang niluluto nito. Pag-angat niya ng sandok, nakuha niya ang patatas na may tira-tira pang balat at maski deform ay masasabi niyang ni hindi man lang hinati maski sa gitna. Naglutangad din ng mga hinimay na mais na humalo sa mga nakalutang na repolyo na mukha pang sahog sa pansit. Ang pagkakahiwa, napatingin siya sa asawa na nakangiting nakatingin din sa kanya. Mukha itong bata na nag-iintay ng papuri sa ginawa nito. Natawa siya at mabilis na hinalikan nito sa pisngi. How can he stay mad at this adorable woman? Para itong bata na laging kulang sa atensyon, mainitin ang ulo at nakakatakot mag-tantrums. Pero hindi niya mapigilang tumibok na malakas ang puso niya para dito. Kahit pa nga gustong-gusto niyang tiisin ito, kanina, kahit na naglalambing sa kanya, kaya lang, nang marinig niyang gumagaral-gal ang boses nito, para namang may nanakit sa puso niya, mas nasasaktan siya. Pag nasasaktan ito, tinikman niya ang nilaga, daw nito. Walang lasa, pero hindi niya pwedeng sabihin yun sa asawa. Wow, masarap! Galing naman ang asawa ko, specialty mo ba to? Lalong lumapat ang pagkakangiti ni Danica. At bahagyapang namula ang mukha. First time ko lang magluto. Naisipan kasi kitang ipagluto. Parang nahihiya pang sabi nito. Yumakap pa ito sa baywang niya at naglalambik. Iniyakap naman niya ang isang braso niya sa baywang nito. Luto na to, kain na tayo. Gutom na ako eh. Sabi niya dito. Kahit sa totoo lang, parang mas gusto niya na lang uli bumalik sa pagtulog. Bakit basag ang salamin mo? Nakakunot ang noong tanong sa kanya ni Danica habang nakatingin sa salamin niya. Ano kasi, nalaglag kasi kanina sa hospital sa pagmamadali ko. Pagsisinungaling niya, pumitaw ito sa kanya at sumimangot. Kamusta na pala si Melanie? Ayos na, baka lumabas na siya bukas. Sagot nito dito saka kumuha na ng mga plato nila at nilagay sa lamesa. Balita ko, idademanda niya raw ako? Tiningnan niya ito. Mukha namang hindi ito nababahala kung mademanda ito. Hindi na, napakiusapan ko na siya. Napakurap-kurap ito. Nakiusap ka sa kanya? Buti pumayag. Naupo na ito sa tapat na lamesa. Siya naman ay nagsandok ng ulam at kinuha ang tirang kanin nila kaninang tanghali. Mabait naman yun. Sabi na lang niya dito. Nakita niyang napaismi dito sa sinabi niya. Napangiti siya ng lihim. Parang gusto niyang isipin na nagsiselos ito kay Melanie. Sinandukan niya ito ng pagkain, saka naupo na sa katapat nito. Walang lasa. Anito na nakakunot ang noo. Saka niluwa ang sinubong pagkain sa plato nito. Sabi mo masarap. Nagdududang tanong nito sa kanya saka lumabi. Huh? Baka matabang lang ang panlasa mo. Teka, kukuha ko ng patis at kalamansi. Tumayo siya at naglagay ng patis sa platito. At naglagay ng kalamansi saka inilapag sa harap nito. Kumuha ito ng patis na may kalamansi. Saka pinatak sa kanin. Pwede na. Matabang nga lang siguro panlasa ko. Masayang saad ni Danica. Nakahinga naman ng maluwag si Oscar. Saka nagsandok na rin ng sariling pagkain at maganang kumain kahit pa parang humihigop lang siya ng tubig na lasang dahon. Ano to?
Tanong niya dito sabay angat sa tinidor niya na may saging ba to? Napatingin siya sa latundan na nasa mesa. Kamukha iyon na nasa tinidor niya. Medyo iba nga lang ang kulay. Dinagyan mo ng saging na latundan? Walang sabay, bakit? Saging din naman yan na ah. Nakataas ang kilay na sabi nito. Ah, wala naman. Sana dinamihan mo na ang lagay para mas masarap. Napapangwing saad ni Oscar. Ngumiti ito. Next time. Tawa lang ang isinagot niya sa asawa. Pagkatapos nila maghapunan ay nagkasundo silang uminom dahil pareho silang hapon na nagising, kaya paniguradong hindi pa sila agad aantukin. May mga beer in can sa ref na napagdiskitahan ni Danica. Dinala nila sa labas ng bahay ang kawayang sofa. Pinagtulungan nilang mailabas yun. Gusto daw kasi ni Danica na mag-stargazing. Kumuha na lang sila ng kumot, saka unan. Nilabas din nila ang mesita saka pinagpatungan ng mga chicherya at beer in can. Nakahiga sila sa sofa kahit nasiksikan sila. Nakauna nito sa mga besag niya habang nakatingala sa langit habang umiinom ng alak. Napakaraming stars sa langit dahil sa wala masyadong ulap at bilog na bilog ang buwan. Malamig ang hangin na dumadampi sa mga balat nila. Pero naiibsan no ng init na nagmumula sa katawan nila na magkayakap. Marami na silang napagkwentuhan tungkol sa mga stars at constellation at mukhang hindi naman ito naiinip sa pagkukwento niya dahil mukhang masaya ito habang nakikinig sa kanya. Oscar, bakit? Mahal mo pa ba si Melanie? Natigilan naman si Oscar sa tanong nito. Mapait siyang ngumiti. Sa totoo lang, hindi niya talaga minahal si Melanie pero pinahalagahan niya ito bilang isang kaibigan. Kaya hanggang holding hands at halik lang ang kaya niyang gawin dito. Feeling niya noon, niloloko niya si Danica kahit hindi naman sila. Kaya naman ang magdesisyon si Melanie na pumunta ng abroad ay hindi siya nasaktan. Para siyang nabunutan ng tinik dahil sa totoo lang, hindi niya alam kung paano sasabihin sa dalaga na wala siyang nararamdaman para sa kanya sa umpisa pa lang. Sumubok siyang pag-aralan itong mahalin pero hindi niya magawa dahil kahit naging sila, hindi niya pa rin makalimutan ang isang dalagita na nagpabago ng buhay niya. Yung dalagitang nagbigay ng direksyon at motivation sa kanya. Hey, Oscar, untag nito sa kanya. Siguro mahal mo pa siya. Napangiti siya na mahibigan ng selo sa boses nito. Hindi na. We, plastic. Natawa siya dahil para itong bata na lumabi pa. Eh ikaw, anong ako? Sabi nito saka uminom ng beer. Mahal mo pa ba si Marvin? Tanong niya kahit kinakabahan sa maaaring isagot nito. Nabanggit sa kanya ni Marvin na ex nito si Marvin. Tumagilid ito paharap sa kanya, saka yumakap sa kanya. Tumingala ito at tumingin ito sa kanya na tila may hinahanap sa mukha nito. Siguro, ewan ko. Kibit balikat na wika nito. Ano sa tingin mo? Nag-iwas siya ng tingin. Parang may bumara sa puso niya. Masakit marinig ang ewan dahil katumbas na rin yun ng oo. Hindi ba? Hindi nito sigurado ibig sabihin. May chance pa na balikan nito si Marvin. Hindi ko alam eh. Halos bulong na lang niya. Yumakap ito sa kanya. Siguro, kung noon siya lumapit sa akin baka naging kami pa. Pero ngayon, gusto na niyang takpan ang tenga para hindi na marinig ang mga sasabihin nito. Sobrang sakit na hindi niya alam kung kakayanin niya pa. Tumingala ito sa kanya. Seryosong seryoso ang mukha nito. Namumula iyon, tanda ng kalasingan. Namumungay na rin ang mga mata nito. Ewan ko kung bakit yung pagmamahal na naramdaman ko kay Marvin noon ay sa'yo ko na nararamdaman ngayon, Oscar. Parang mas higit pa. Parang tumigil ang pagtibok ng puso niya sa mga huling sinabi ng asawa. Hindi niya alam kung totoo ba ang mga narinig o epekto lang ng alak. Feeling ko, mahal na ata kita. Dagdag pa nito. Ngayon naman parang magwawala ang puso niya sa lakas ng tibok niyon. Nananaginip ba siya? Dahil kung oo, masasaktan niya kung sino manggigising sa kanya. Mahal din. Shhh! Mabilis na tinakpan nito ang bibig niya na ipinagtaka niya. Don't say you love me. I don't wanna lose you. Sabi nito pagkatapos ay nakatulog na sa kalasingan. Napangiti si Oscar. Gusto niyang umiyak at sumigaw. Mahal siya ni Danica ng kanyang asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit at masuyong hinalikan sa labi. Napakasaya niya ng sandaling iyon. Maging maayos na kaya ang pagsasama ng mag-asawa?
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.